Actually, mga kapatid, ang salita ng Diyos ay pagkain. Ito ay tinapay na ating pong tinakain. At pag kinain po natin ito po ay papasok sa ating katawan o sistema at pagkakas magiging pakinabang po sa atin. Amen? So, sa John chapter 6, 7, or 8, hindi ko pa na, sa bandaro na sa mga chapter na yan, ang mga alagad, mga tao ay nagdududa na kay Jesus. At sila ay nag-aalisan. Dumating pa yung pagpunto na umalis yung 70 na disciple ni Jesus. Una yan na 12, tapos meron pa siyang 70. Yung punto mo yun, hindi ko maano kung chapter 6, 7, 8. Ayan. Umalis sila. Kasi ang sinasabi ni Jesus doon, ang aking katawan ay pagkain. Ang aking dugo ay inumin. Sabi nila, bakit naman namin kakainin yung laman niya? Bakit naman namin iinumin yung dugo niya? So yung mga alagad niya sa 12, hindi naman yung ginawa. Pero hindi umalis. Di ba? Hindi, ang mga alagad kasi ni Jesus 12, nagtatanong, Lord, ano yung sinabi? Ano yung sinasabi mo? Ano ba yan? Literal ba yan? Ubusin namin yung katawan mo. Pagdating namin yan, dudugo ka. Tapos pag may dugo, isipin namin, inumin namin. Nagtatanong sila, di ba? Yung 70, hindi. Nakarinig na lang gano'n, natisot na, umalis na. Yun yung 70. Sa ating panahon dito, sa lugar na, baka church na yun, laki mo, 70. At yun ay alagad ni Jesus. Pero bandang sa pagkakataon niya, umalis. At sinabi ni Jesus sa kanila, kayo rin ba honest? Kayong 12. Kayo rin ba honest? Sabi ni Pedro, saan pa ba kami pupunta na sa yung salita ng buhay? Ganda, di ba? Kung pag wala ka kay Jesus, wala kang salita, pag wala kay Jesus, wala kang buhay. Ang Diyos ay buhay, pag wala ang Diyos sa iyo, patay ka. Walking dead ka. Patay na buhay ka. Pag nasa iyo ang Diyos, nasa iyo ang hininga ng buhay. Nasa iyo ang Holy Spirit. Pag napipil ka ng Holy Spirit, napupuspos yung Holy Spirit, nag-overflow yung Holy Spirit sa iyo, buhay ka. Pag hindi nangyari yon, wala kang baptism, wala kang impili, walking dead ka. No? Kaya napaka-importante ng prayer, kaya napaka-importante na Word of God. Ang sinabi ni Jesus, ang sinasalita ko sa inyo ay Espiritu at buhay. So kailangan mo yun, pag wala kang salita ng Diyos, wala kang kapuspusan ng Espiritu Santo, walking dead ka, patay ka. No? Yan, kaya kailangan natin yung napaka-importante nun. At sinabi ni Pedro, saan pa ba kami pupunta? Nasa yung salita ng buhay. Nasa yung salita, nasa yung buhay. Isa lang yun, salita ng buhay. Word of life. Amen? So sila po ay may kakayanan maniwala. O hinihingi nila sa Ama, Lord, give us, make us believe you. Help our unbelief. I believe, help our unbelief. Naniniwala kami. Tulungan mo kami kung kami nagdududa sa iyo. Amen? Nandyan yung mga hangin, nandyan yung bagyo. Nawawala yung tingin namin kay Jesus, napupunta doon sa bagyo. Napupunta sa hangin, nasa alon, sa problema. Amen? Sino ba sa atin yung puro Jesus? Hindi napatingin sa problema. Hindi nagreklamo. Hindi na galit. Ito nangyayari sa buhay ko. Kaya sinasabi ni Pedro, sinabi ng isang tao, Lord, I believe, help my unbelief. Pag napatingin ka sa alon, napatingin ka sa bagyo, sa malakas na hangin, mapapaduda ka. Kagaya na Pedro, hindi siya lumubog. Hindi siya lumubog. Amen? Hindi ka agad sa bumagsak. Siya unti-unting lumulubog. Amen? Unti-unti ka lulubog.
Hindi ka lalayo agad kay Jesus. Unti-unti kang aalis. Amen? Nagtuturo ka, dating araw, di ka na nagbabasa. O isang araw, kakanta ka na lang. Isang araw, di ka na magpa-practice, kumakanta ka na lang. Ganun. So, palayo na lang, palayo, unti-unti ka. Hindi agad yung wala ka agad, malayo ka na. No? Malilate ka na. Sunod, pa-absent ka na. Sunod, buwan na, hindi ka na kapunta. Sunod, taon na. Sunod, 2 years, 3 years, 5 years. Hanggang wala ka na. Wala ka na kay Jesus. Yan. Unti-unti, hindi siya agad. Hindi agad na, wala na agad, hindi ka na. Amen? Unti-unti kang lulubog. Pag napatingin ka sa hangin, sa bagyo, napatingin ka sa mga malalaking alon sa paligid mo, unti-unti kang lulubog. At si Pedro ay sumigaw, Lord, help me. Ayan, help me, Lord. Ayan, yan ang kailangan mo. Isang malakas, nakakaiyak, nakakadimbal pagtawag sa Diyos. Ano? Amen? Na parang kukurot sa Diyos, kukurot. Na tatapik sa Diyos na hindi mo lang sabihin, binaliwala ako ng Diyos, tinawag ko na nga siya, tinapik ko na nga, tinabig ko na nga siya, lumulubog na ako. Hindi pa rin ako pinasindihan. Pagtawag na talagang, bakit ako tinapik mo? Bakit ako tinatawag mo? Dapat gano'n ang pagtawag mo. Talagang nayanig sa Diyos. Amen? Fervent prayer. Yan, matinding pagtawag. Hindi pwedeng tawag-tawagan lang. Amen? Hindi pwedeng tawag kunwari ka lang tumatawag. Kaya talagang, ito talaga, tinatawag ako ng aking anak. Tinatawag talaga niya ako. Totohanan na to. Talagang papansinin ko siya. Talagang susunggaban ko yung kamay niya at siya aalalayan. At para siya ay makalakad muli. Bagsak siya, lubog siya. Down and out siya. Pero lalakad ulit kami sa tubig. Amen? Pagkasama mo ang Diyos, maglalakad ka sa tubig. Amen? Kabila-kabila ng blessing. Kabila-kabila ng kababalaghan. Amen? Gagaling mo yung sakit dito. Gagaling doon. Mamumulat yung mata ng bulag. Mabubukas yung tenga ng bingi. Kabila-kabila ang kababalaghan. Amen? Blessing, kaliwa kanan. Amen? Nahabol mo ng pagpapala. Pagkasama mo yung Diyos, nilalakad ka sa tubig. Amen? Habang ang mga tao nanonood sa'yo, paano ba siya nakalakad sa tubig? Bakit meron sa ron ako wala? Kasi sila hindi naglalakad sa tubig. Nasa bangka. Amen? Tandaan mo, pag di na yun nangyayari, kasi nalubog ka na. Unti-unti. Amen? Pag tumawag ka sa Diyos ng nakagimbal na tawag, at talagang sinunggaban yung kamay mo, lakad kayo ulit. Iba kasi yung naglalakad sa Jesus, tapos ikaw naman nalubog. Okay, iba yun. At iba naman yung nalubog ka unti-unti, tumawag at sinunggaban yung kamay mo, naglalakad kayo ulit. Amen? Nalubog ka unti-unti, pero tinawag mo siya, sinunggaban ng kamay mo, naglalakad kayo ulit. Amen? Hindi na sabihin dito kung napalubog ka. Ang sabihin dito na tumawag ka ba, nasunggaban ba niya yung kamay mo? Na immediately Jesus hold his hand and they walk again on the water. Diba? Naglakad uli sila. Amen? Kailangan ng prayer. Kailangan ng prayer. Pagtawag. Amen? Kailangan tumawag. Hindi pwedeng puro ka, ayan, bagyo, ayan, alon, ayan, malakas na hangin, ayan, problema. Hindi pwedeng puro ganun. Kailangan tumawag ka sa Diyos. Diyos naman. Amen? Prayer naman. Kailangan mag-imbal ang Diyos sa pagtawag mo. Amen? Minsan, isang araw,
May sumigaw na bata, umiiyak. Grabe. Yung pag-iyak ng bata talagang focus ang aking atensyon sa kanya. Yung iyak niya para siyang pinapatay. Amen? Ganun ba tayo tumawag sa Diyos? Na yung kahit hindi ka nakatingin doon sa ospital, mapapagano na aso ba yun? Grabe namang iyak yun. Parang naman siyang pinapatay. Ganun ka ba tumawag sa Diyos? Hindi yung tawag-tawagan na kunwari ka lang tumatawag, kunwari ka lang nagpe-pray. Ang focus naman ay mapansin ka ng mga tao sa paligid. Hindi. Dapat ang focus mo, ang tinatawag mo Diyos, Diyos na makatulong sa'yo. Amen? Walang alagad si Jesus na naglakad ulit sila sa tubig. Alagad ni Jesus yung... Hindi. Ang sumunggab kay Jesus, kay Pedro si Jesus. Hindi ibang alagad. Hindi tayo tumatawag para makuha ang atensyon ng mga tao. Amen? Atensyon ng Diyos ang kailangan natin. Hindi tawag-tawagan. Hindi ko na rin nagpe-pray. Kailangan pag tumawag ka, sabihin ng Diyos, parang pinapatay na yun. Tingnan ko nga, isa pa yun. Sunggaban ko nga yung kamay no. Lakad ulit kami sa tubig. Amen? Dapat ganon. Hindi pwedeng ang tinatawag natin atensyon ng tao. Amen? Walang magagawa ang tao sa atin. Kahit mayaman tayo, lulubog tayo. Amen? Kahit marami tayong ganyan. Kahit ano pa yung mga tao sa atin, lulubog pa rin tayo. Kailangan natin ng Diyos. Kasama natin naglalakad. Kung nalubog tayo, kailangan natin yung kamay niya. Hawak yung kamay natin. Amen? Para tayo maglakad ulit sa tubig. Balik tayo doon sa kababalaghan, kaliwat kanan. Bulag na gumaling. Lungko, nakalakad. Para kami kabilang pagpapala. Nandyan. Amen? Kahit libo-libo ba yan? 20,000 na tao, pakakainin mo. Pagkatapos mo na nagpasalamat sa Diyos. Lord, thank you. Ito na, pagkain nyo. Bumubuo na kayo dyan. Amen? Ganon kadali. Ganon kadali pagkasama mo ang Diyos. Amen? Ganon kadali lumubog pag nakita mo ulan, bagyo, hangin, problema. Ganon kadali lumubog. Amen? Ganon kadali na maglakad ulit sa tubig pag tinawag mo ang Diyos. Pag tinawagan mo siya, susunggaban niyo kami mo, maglalakad ulit kayo sa tubig. Kabila, kaliwat kanan na naman ang pagpapala. Kaliwat kanan na naman ang mga kababalagan. Ang mga paggaling ng mga may sakit. Amen? Kaya kailangan natin paniwalaan si Jesus lang. Amen. Okay. Sabi ni Jesus, sabi niya, merong mga nakatayo dito na hindi mamamatay hanggang dumating ang kaharian ng Diyos. So, isa doon na si John the Beloved. Yun lang naman ang alam ko. Kasi lahat ng mga alagad na Jesus namatay. Amen? So, yun. Minsan sinabi pa ron kung paano sila namatay. Pero si John the Beloved, hindi po siya namatay. Si John the Beloved, hindi siya namatay. Wala nakalagay na siya namatay. Si John the Beloved, dinagi sa kumukulong mantika at siya'y nabuhay pa rin. Hanggang siya'y matanda na. Yung sinulat niya yung Book of Revelation, napakatanda niya na dyan. Amen? Ano? May pangyayari nga sa buhay ni John the Beloved. Meron siyang disciple na mundo lumalaban sa gobyerno. Tapos nalaman ng matanda na siya nun. Sabi nung mga tao, sabi niya, nasa na yung alagad ko na yun? Hindi, nagtitinginan na lang yung mga tao. Oh, bakit ano nangyari? Bakit nagtitinginan na lang kayo? Hindi nyo masabi agad. Pilitan silang sabihin, kung alagad yun na yan, yung disciple yun na yan, nag-rebelde na ng mundo na lumalaban sa gobyerno. Ano mo ginawa ni John the Beloved? Kunin yung kabayo ko, nagkakinabahan, napakatanda niya na, hindi na siya
Hindi na siya para mangabayo. Hindi. Pero nangabayo pa rin. Ang layo-layo, kilometro, milya-milya, tinakbo niya, umakit sa bundok. Sabi niya, kinabayo niya, tapos nakausap niya yung lalaki yan doon, dami rebelde, pwede siya mapatay doon. Hindi siya natakot mapatay. Sino rito yung gustong pumunta sa mga rebelding NPA o sa Mindanao, o sa mga lugar yan. Pre, delikado buhay. Hindi siya natakot. Hindi siya natakot. Sa kumukulong mantika, hindi siya natakot eh. Nagpahulog. Ihulog siya, okay lang. Sabi niya, anak, sabi niya, matanda na ako, bumalik ka na sa Diyos. Bumalik ka na kay Jesus. Bumalik sa kanya, bumalik kay Jesus yung rebelde niya, alagad niya. Kasi, unang-una, delikado yung pinuntahan. Pangalawa, matandang-matanda na siya para mga bayo pa. Amen? Baka para doon ka lang doon ka lang, lakad-lakad ka lang. Pero kung akit ka bundok, ang layo-layo, kabayo lang, ikaw na mag-isa, delikado mission mo. Ibabalik mo yung alagad mo sa Jesus ulit. Amen? Ganyan. Kaya mga kapatid, itong si John D. Beloved, nung sinulat niya yung Book of Revelation, napakatanda na nga. Ang mga edad niya, nung kinuha niya yung alagad niya na nasa bundok yan. Yan yung mga edad na yan. Napakatanda niya na. Amen? Sabi ng mga tao, mamamatay na. Matanda na. Pero hindi po siya namatay. So ngayon, ang edad ni John D. Beloved ay ilan? 100, 200, di po. 2,000 years na siya ngayon. Ang edad niya. 2,000 years old na, hindi siya namamatay. Amen? Okay, so, mga kapatid, hindi nasulat sa Bible na si John D. Beloved namatay. Amen? Noong sinulat niya ang Revelation, siya po ay naihagis na sa umbuko ng mantika. Hindi siya namatay. Amen. Ang tanong kasi dito, kaya ba natin paniwalaan ang salita ng Diyos? Pag sinabi ba ni Jesus, meron dito nakatayo na hindi mamamatay. Meron dito nakatayo na hindi mamawalan ang kaya ng Diyos ay dumating. Kaya ba natin paniwalaan? Kaya mo harapin yung mantika, umulong mantika, sabi ni Jesus hindi ako mamamatay. Amen? Sabi ni Jesus, hindi ako mamamatay. Sa Hebrews 11, 5th chapter. Tanong kasi dito, kaya mo bang paniwalaan ang salita ng Diyos, ang mga sinasabi ng Diyos sa'yo? Can you afford to believe God? Can you afford to believe God's word? Yung sinasabi niya sa'yo, kaya mo bang paniwalaan? Amen? Pinaniwalaan ni John, may nakatayo dito, hindi mamatay. Sa dami-dami ng alagad ni Jesus, si John D. Beloved lang, ang nandun sa krus. Wala na iba. Si Maria, si John D. Beloved. Yun lang. Hindi siya mamamatay. Hindi nga siya, ang siya namatay sa krus, si Jesus. Siya nandun sa paanan ni Jesus sa krus, hindi siya namatay. Sa kumukulong mantika, inilagay sa kumukulong yung mantika, hindi siya namatay. Amen? Napakatandaan niya na yan, hindi siya namatay. Can you afford to believe God? Yan ang tanong. Hebrews chapter 11. Ngayon, ang pananampalataya, ang paniniwala ay kasiguraduhan ng mga bagay na inaasahan natin. Amen? Ebidensya ng mga bagay na hindi nakikita. Amen? Mga kapatid, ang mga bagay na pinaniniwalaan nangyari na sa iyo. Amen? Ito yung ebidensya ng mga bagay na hindi nakikita. Parang ganito yan Meron kang titulo ng lupa.
Amen? Meron kang titulo ng lupa. Ngayon, sabi mo, sa akin yung lupa na yun. Sa akin yung lupa na yun. Ngayon, yung lupa na yun, di mo sa pamamagitan ng faith, tayo tumanggap ng commendation. Sa pamamagitan ng faith, verse 3, naiintindihan natin ang mundo ay nakahulma sa salita ng Diyos. Amen? At ang mga bagay na hindi nakikita ay nagawa ng mga bagay na hindi nakikita. So mga kapatid, sabi ron na nakahulma ang mundo sa salita ng Diyos. Amen? Ibig sabihin, ang mundo na nakikita natin ay doon nakabase ang salita ng Diyos. Kaya nga ang pinag-uusapan dito sa Bible, puro mga tungkol sa halaman, tungkol sa ibon, tungkol sa isda, sa magsasaka, sa mga isda. Kasi ang mundo, ang salita ng Diyos ay nakahulma sa salita. Ay nakahulma sa nakahulma siya sa universe. Sa mga bagay na nakikita mo. Diyan ibinasa mo sa salita ng Diyos. Amen? Kaya mga kapatid, magsasalita siya sa mga tungkol dyan. Kaya yung mga nagtuturo ng Bible, magsasalita rin sila tungkol dyan. Kasi yan ang salita ng Diyos. Amen? Ibig sabihin, hindi yan nalalayo sa salita ng Diyos. Amen? Talagang parallel yan sa salita ng Diyos. Ang kalikasan ay parallel sa salita ng Diyos. Yan may isda, mangingisda, halaman, ibon, lahat. Yan ay pwede kang matuto niyan sa salita ng Diyos sa pamagitan nila. Amen? So muna sabi doon, ginawa ng mga hindi nakikita ang mga bagay na nakikita. O siya na rin yung faith. Pag piniwalaan mo isang bagay, nangyayari sa buhay. Amen? Pag piniwala ka doon, tungkol sa buhay na, yung mga tao pa lang hindi mo mamatay. Pag dumating ang kaharian ng Diyos, hanggang dumating ang kaharian ng Diyos. Ayan, dyan di palapit mo yan, nasa 2,000 years old na siya ngayon. Amen? So, malapit nyo na makita si John D. Belabel. Amen? May prophecy yung Papa, noong pa, sa Roma, yung mga huling Papa na lalabas ngayon. Amen? At meron siyang sinabing mga pangalan ng mga Papa at anong mga masasabi niya tungkol sa bawat Papa na yun na huling mabubuhay sa huling panahon natin. Andyan si Pope John Paul II. Mga tungkol doon, nilagay niya doon. Ugmang-ugma talaga. Lahat. Hanggang nandyan yung nandyan na si Pope. Ngayon, Pope Francis namatay na, susunod na. Pagkatapos si Pope Francis sa Vatican, pumunta ka sa Vatican, andun yung mga huling Papa. Pagkatapos si Pope Francis, may isang bilog doon na nag-iisang kulang na lang, wala nang susunod. Tayo na nahuli. Ang Papa na kapalit kay Pope Francis na namatay ngayon, ang pinakahuling Papa, wala nang susunod. Amen? Siya na yung dulo. Yung bilog doon na blanco, yun ang dulo. Wala nang susunod. Dulo na yun. Saan wala na galing? Yung sa labas. Kung may pinalit na, yun ang huling Papa. Amerikano pala yun. Yun ang pinakahuli. Alam nyo, ang Amerika, mawawala sa spotlight. Basta ang Revelation, walang Amerika doon. Tagnik. Nakatagnik, nakita nyo? Huling Papa, tapos ang Amerika mawawala na sa spotlight. Amen? Yung mga maliliit na leon nakalagay sa Revelation, mga English-speaking na kaharian na bansa. Kagaya ng Australia, London, yan yung mga kaharian na maliliit na tigre yan. Little cubs.
Little Lions. Pero yung Amerika wala na sa Bible. Ngayon, humihina na ang Bible. Humihina na yung Amerika na. Nakikipagdigan sa kanyang China. Ang Russia. Amen? So mga kapatid, pag sinabi natin future, baka wala ng future, kaya na yung future. Amen? Ang mga robot ngayon, grabe na. Sabi ko, parang di na ako mangangarap ng mga susunod na panahon. Parang panahon na natin yung panahon ngayon. Grabe ang mga robot ngayon. Talagang, eto na. Nung malita ko, sabi ko, dati na panahon, ganito na yung mga robot. Eto na. Bakit tayo may good report? Bakit maganda yung ating katalayuan bilang nagtuturo ng Bible dahil sa faith? Dahil naniniwala tayo sa salita ng Diyos. Hindi ka lang nagtuturo, pinaniniwalaan ka. Hindi mo lang pinaniniwalaan, sinunod mo ka. Amen? Sa Hebrews 11, by faith, sabihin ng sumunod sila. Amen? Sinunod nila. Kung sinabi maghahandog ka, kailangan mo ng handog, sinusunod ka. Alam nyo, wala pang nakasulat nun. Bibigyan ni Adan yun. Ang pinaka-preacher nila nun, ang mensahe na galing sa Diyos, galing kay Adan. So, doon galing yun. Ito ginagawa ni Abel. Galing sa salita ni Adan, na galing sa Diyos. Sumusunod siya. Amen? Sumusunod si Abel. At dahil doon, nagkaroon siya ng mas magandang handog kaysa kay Cain. Amen? Ayan. Kasi kaya na. Amen? Ayan. Kasi kaya na paniwalaan ang salita ng Diyos. Hindi gaya nung nangyari kay Eva, doon sila bumagsak. Hindi kasi kaya paniwalaan ang salita ng Diyos. At ganoon na rin si Adan, hindi na rin naniwala. Kumain na rin ang bunga na pinagbabawal. Amen? So yan. Verse 3, yung salita ng mundo, doon nakahulma ang salita ng Diyos. Yan, ito na po importante na ito. Yan mga nakikita dyan, salita ng Diyos yan. Kahit pinag-uusapan mo na dito, mga halaman, puno, mga dagat, isda, mangingisda, magsasaka, magpapalayo, salita ng Diyos yan. Amen? Pag pinag-usapan natin yan, takbo tayo sa Bible. Kaya saya, may magpapalayo, may palayo, may clay. Amen? Sa New Testament, may mga may isda. Sa New Testament, may halaman, may magsasaka. Amen? Hindi po natin sabihin, hindi naman yata salita ng Diyos yan. Salita ng Diyos yan. Ang kalikasan ay nakahulma sa salita ng Diyos. Pag natuto tayo sa kalikasan, natuto tayo sa salita ng Diyos. Amen? Hindi natin pwede sabihin na hindi tayo matututo dyan, pang Bible lang tayo. Parallel. All truths are parallel. Amen? Hindi yan nagsasalubong. Amen? Totoo yan. Salita ng Diyos yan. Amen? Ang katotohanan ng kalikasan ay hindi sasalubong sa katotohanan ng Bible. Diyan nakahalma sa kalikasan ang salita ng Diyos. The words were framed by the Word of God. At ang mga bagay na nakikita ay ginawa ng mga bagay na hindi nakikita. Amen? Yung anong pinaniniwalaan mo, mangyayari sa buhay mo. Amen? So, sa pamagitan ng faith, ng paniniwala, nagbigay si Adan ng mas maganda, excellent, napakahusay na handog kay Cain. Mga kapatid, ang handog na to ay buhay. Amen? May dugo. Pag sabi natin madugo, mahirap yun. Amen? Ang sabi ni Pablo, ihandog nyo ang inyong mga sarili bilang buhay na handog. Banal kaaya-aya sa Diyos. Bilang kasampatan ninyong pagsamba. Amen?
Offer unto God, offer yourself as a living sacrifice, holy and acceptable unto God as your reasonable service. Pag nagandog ka ng buhay mo, buong buhay mo wala kang tinira, ganun man ito kahirap, iting pagsamba mo. Alam mo si Jesus, walang bag. No? Walang bag si Jesus. Pag dumating sa kanya, hawak na, bigay niya. Kasi wala siyang bag eh. Hindi siya kagaya ni Judas, hawak na, lagay sa bag. Hindi yun ginaganon kagaya ni Jesus. At ang sabi sa Bible, si Judas, magnanakaw. Si Jesus, paano siya maging magnanakaw? Yung hawak na, bibitawan niya. Mapupunta yan sa mga taong nangailangan. Amen? Hindi siya magnanakaw. At hindi mayandong ni Jesus ang sarili niya kung si Jesus nagkasala. Amen? Kung yung hawak niya, ibinag niya. Amen? Ayan. Sabi sa 1 Corinthians 13, kahit ibigay mo man daw lahat ng bagay sa iyo, kung walang pag-ibig, baliwala. Kasi, pag binibigay mo lahat sa iyo, Espiritu ng Diyos yun. At ang Espiritu ng Diyos, ang bunga niya ay pag-ibig. Amen? Dapat, Espiritu ng Diyos. Kaya mo nang bibigay yun. At dahil Espiritu ng Diyos ang mamumuhay ng pag-ibig, at yung pagbibigay mo ng lahat ng bagay, ay hindi masasayang. Sabi sa Corinthians 13, kahit ibigay mo pa lahat, ibinigay mo lahat. Sabi ni Jesus, pag dalawa damit mo, bigay mo isa. Pag pinalakad ka ng isang milya, maglakad ka ng dalawa. Kahit ibigay mo pa lahat yan, kung walang lang. Naglalakad ka, puro ka naman dabog. Diba ito? Pagka pa dinalawa, pwede naman yata isa. Puro ka dabog na gano'n, galit ka. O binigay mo yung damit mo, dalawa. E paano yun? Wala nga akong damit, iisang man. Galit ka. Sisisi ka ngayon, ba't mo binigay? Kung wala kang love, sayang lang na ibinibigay mo lahat. Amen? O nagtitira ka ng isa para sa'yo. Sayang lang yun. Pero dapat magsimula ka sa Holy Spirit at ang bunga ng pag-ibig. Ginagawa mo lahat ng bagay. Ibibigay mo lahat ng bagay kasi mahal mo sila. Amen? Yan. So doon nababalansi yun. Hindi tayo tatakbo agad doon sa 1 Corinthians. Wala pa lang gabi, hindi pa lang ako magbibigay lahat. Ihuli natin yun. Ihuli natin yun. Huwag natin unahin basahin yun. Ang basahin natin, gospel. Matthew, So, ibibigay mo lahat. Tapos, tsaka mo yung basahin ng Corinthians. Kahit ibigay mo lahat, kapag wala namang pag-ibig, bali wala. Amen? Ganon. Huwag mo unahin yung Corinthians kagad, tapos di mo ibibigay lahat. Offer your lives as a living sacrifice, holy and acceptable unto God. Ibibigay mo lahat. Dugo yan. Sacrificial yan. Yun. Iaalay mo sa sarili mo, bibigay mo lahat. Love the Lord with all your hearts, with all your mind, with all your strength, with all your heart, sabi niya. Love your neighbor as yourself. Dapat ibigay mo sa Diyos lahat. All, sabi ron, love the Lord with all. Pamagitan ng yung lahat. Amen? Iaalay mo lahat, ibibigay mo sa Diyos lahat. Hindi mo uunahin yung basahin yung Corinthians at sasabihin mo hindi ko bibigay lahat. Kasi sayang din pala. Sayang talaga pag walang lang. Magsimula kang ibigay lahat. At ang sinirigol sa'yo ng Diyos, dapat ibibigay mo yan ng may lang. Saka mo babasahin yung Corinthians. Kailangan may lang. Kailangan mahal mo sila. Amen? Kailangan mahal mo sila.
Nagbibigay ka kasi mahal mo sila. Giving is loving. Amen? Hindi pwedeng giving kasi walang loving. Dapat yung giving mo, loving. Ang pagbibigay mo kasi yun yung pagmamahal mo. Amen? Sabi nga, we cannot give without love. Diba? Kasi sabi sa Corinthians, sayang lang. Sayang lang, wala kang love. Amen. So, kanina nabanggit natin, yung mga elder, nagkakaroon ng good report sa pamagitan ng faith. Ang sabi ron, pinapatunayan. Pinapatunayan sa mga elder, sa mga mawak ng salita ng Diyos na tuturo, pinapatunayan na meron kang good report. Dapat kang pakinggan pag meron kang faith. Pinapatunayan to ng faith, ng iyong pagsunod, ng iyong paniniwala sa salita ng Diyos. Ay, itong preacher na to, itong elder na to, dapat nga siyang pakinggan. Kasi meron siyang faith. Pinapatunayan ng faith, ng paniniwala mo, na meron kang mga good report. Amen? Sumunod naman. Ang salita ng Diyos, ang kalikasan, inihanda ang salita ng Diyos. Friend, na hulma o inihanda ng salita ng Diyos ang kalikasan. Ang salita ng Diyos ang dahilan kaya nagkaroon ng kalikasan. Salita ng Diyos. Hindi pwede natin sabihin na yung kalikasan niya, wala akong matututunan niya, wala akong matututunan sa mga magsasaka, sa halaman, hindi. Inihanda ng salita ng Diyos ang kalikasan. Kaya, akmang-akma sila. May matututunan ka sa kalikasan, may matututunan ka sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang naghanda sa mga yan. The Word of God trained the universe. The Word of God prepared the universe. Nandayan ang salita ng Diyos. Sa verse 3 naman. So, mga kapatid, sinabi doon, ang elder nagkakaroon na inaaprubahan ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang paniniwala. Sa pamamagitan ng legacy ng kanilang paniniwala. Diba? Nagkaroon sila ng approval. Amen? Yung kanilang patotoo sa pamamagitan ng faith. Inaprubahan ng Diyos yung kanilang katatayuan sa pamamagitan ng paniniwala nila. Amen? Ang paniniwala ay hinahawakan yung salita ng Diyos. Hinubog ang universe, ang mga sanlibutan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hinubog siya. Yung hindi nakikita hanggang siya yung nakikita. Amen? Kaya nga may tao sabi nila, sabi sa Bible, may trono. Hindi naman nakikita yung trono. Yan, kasi yung hindi nakikita, lalabas yun sa nakikita. Nung namatay si Abel, yung kanyang faith nagsasalita. Bagamat siya'y pinatay siya, di ba? Kasi nagbigay siya ng handog. Kasi yun naman talaga yung linya ng kanyang handog. Buhay, dugo. Kasi Abel, nakainggitan. Amen? Nakainggitan siya. So, pinatay siya ng kanyang kapatid. The first murder in the Bible, kapatid. Pinatay yung kanyang kapatid. First murder na nasa pamilya pa. No? Nagsasalita si Abel sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kaya pinuntahan ng Diyos si Abel, si Cain. Cain, nasaan si Abel? Sabi nung Cain, bakit mo sa akin hinahanap ako ba ang tagapangalaga ng aking kapatid? Yaya ba ako ng aking kapatid?
Ako ba mag-aalaga sa aking kapatid? Tandaan natin, pag hindi mo inaalagaan ang kapatid mo, ikaw papatay dyan. Amen? Ano sa dalawa lang mo? Pag inalagaan mo yan, binubuhay mo yan. Pag hindi mo yan binubuhay, pinapatay mo yan. At nung namatay, nagsasalita yung dugo nung namatay. Sinasabi niya, itong nangyari, itong pumatay sa akin. Pero mo, faith. Nagsasalita siya sa pamagitan ng faith, ng paniniwala niya. Faith speaks for him. Ang sabi ng dugo, hustisya, 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 hustisya. Bagamat patay ka na, wala ka na sa mundo nito. Dead ka na. Nasa kabilang buhay ka na. Ikaw yung unang gumraduate. Amen? Nasa piling ka na ng Diyos. Nagsasalita, ito po yung nangyari. Ito po yung CCTV. Ito po nangyari. Kauna-una ang CCTV sa Bible. Dugo. Lord, ito po yung nangyari. Ganito po nangyari ang mga bagay-bagay. Yung dugo niya nagsasalita. Amen? Pero mo yung paniniwala niya nagsasalita. His faith speaks for him. Nagsasalita para sa kanya. Ito ay patungkol sa krus. Yun ang nangyari kay Abel. Ihandog niya sarili sa handog niya yung may dugo. At siya rin namatay. Dahil sa kanyang kahandog. Ito ay patungkol sa krus. Amen. Mga kapatid, pag naniniwala ka, ipe-persecute ka. Kagaya ni Abel. Alin sa dalawa? Ikaw ay nagpe-persecute o ikaw ay nami-persecute? Ikaw ay nanunuligsa o ikaw yung tinutuligsa? Ikaw yung pinapatay o ikaw yung papatay? Ikaw yung nag-aalaga o ikaw yung bubuhay? Amen? Kasi yung hindi nag-aalaga, siya ang papatay sa kanyang kapatid. Ang bumubuhay ng kanyang kapatid, hindi niya yung papatayin. Amen? Baliktaran lang yan. So, yung faith mo, nag-i-invite ng opposition, ng persecution. Maraming magiging laban sa iyo. Ngayon, gusto ng Diyos bigyan ng glory. Yung faith mo nagsasalita, dugo mo nagsasalita. Ito nangyari, ito po yung CCTV, ito po yung nangyari. Kauna mo na ang CCTV sa Bible nung pinatay si Abel. Ngayon yung kalawalatian, meron kang endurance, kaya mong kayanin yung mga nangyayari. At magkakaroon ng walang katapusan, gantimpala, eternal rewards. Hebrews 11:6. Sabi sa Hebrews 11:6, kung walang paniniwala, walang faith, imposibleng mapaluguran ng Diyos. Ayan. Anong ginagawa mo pag walang faith? Hindi mo naman talaga pinaniniwalaan, hindi malulugod ang Diyos. Hindi malulugod ang Diyos sa Word of God pag walang faith. Pininiwalaan ba yung tinuturo mo? Yung tinuturo mo, sunod mo ba yan? Pag wala kang faith, hindi matutuwa ang Diyos. Amen? Yung ba narinig niyo ngayon dito, pininiwalaan niyo ba? Hindi matutuwa ang Diyos sa inyo bilang mga tagapakintay. Yan ba susundin niyo? Yan ba paniniwalaan niyo? Yan. Sapagkat kung sino lumalapit sa Diyos, pumupunta sa Diyos, ay dapat maniwala na siya ang tagabigay ng gantimpala sa mga naghahanap sa Kanya. Hinahanap ng Diyos sa pamamagitan ng faith. We walk by faith. Hinahanap mo siya. Nilalakaran mo, nilalapitan mo siya sa pamamagitan ng faith, sa pamamagitan ng paniniwala, sa pamamagitan ng iyong pagsunod. Amen? Ang salita ng Diyos ay hindi lang para pakinggan. Ang salita ng Diyos ay dapat sundin. Amen? Lumalapit ka sa Diyos sa kalagitnaan.
Dumapit sa iyo ang Diyos kalahati sa salita ng Diyos, narinig mo, pinabasa sa iyo. Lumalapit ka sa Diyos para magtagpo kayo sa gitna sa pamamagitan ng iyong pakikinig at pagsunod. Ngayon pag-aralan po natin yung faith. Pagtitiwala to sa pangako ng Diyos. Naniniwala ka, nagtitiwala ka, yung pangako ng Diyos, ibibigay niya, mangyayari. Amen? Hindi ka bulag na naniniwala na walang mangyayari, kundi alam mo ito mangyayari, Hebrews 10:23. Na kaya ng Diyos tapusin yung kanyang simulan. Amen. At nabanggit dito sa Hebrews 11, si Abel, si Noah, si Abraham. Amen. Si Abel, nagkaroon ng magandang mundo. Si Noah, dahil sa kanyang faith, 120 years ang gagawa ng barko. Mga kapatid, may project tayo, gagawa tayo ng church. Kaya mo gawin niya ng 120 years. Walang tigil. Kahit wala namang pumasok, puro hayop lang. Ang pumasok lang si Pochi, si Brandon, si Brownie. Walang pumasok. Ang tao lang doon kay Noah, anak at asawa niya. Kaya ba natin 120 years? Tuloy ang project. O gagawa ito, gagawa. Lord, 1 year, tigil. Ganon ba yun? O 120 years, tuloy-tuloy ang gawa. Alam niyo, mga kapatid, gawin natin pagbawa natin. Hayaan natin yung baha, yung bagyo, yung ulan, at tumapon mga salita. Itas tumapon mga salita. Let us begin building the ark. Let the rain flood. Let the storm do the talking. Siya na magsalita. Amen? Dumating yan yung baha, yung bagyo. Dumating yung ulan. Yun na, siya na nagsasalita. Sabi ng bagyo sa kanila, o ngayon, tinaboy na kayo ngayon. Amen? Ano pakiramdam ng inanod ka ng tubig? Para silang nilagnat, ginigilang sila. Para silang tinatrangkaso, para silang naninimunya. Eh, punong-puno yung mundo ng tubig. Ang bundok eh. Pinakamataas na bundok, itinataas na yung barko ni Noah. Ibig sabihin, napakataas ng tubig. Balot na balot ang bumundo ng tubig. Sino hindi giginawin? Sino hindi lalagnatin? Sino hindi makakalunok ng tubig? Ang sama ng pakiramdam mo. Pagkatapos ng parang ka nang nangihina, parang may sakit na susunod lang, punuin ka na ng tubig. Amen? Build the ark. Let the storm, let the rain, let the flood do the talking. Pag-aral ko sa 120 years. Huwag kang tumigil ako 1 year, tigil muna kami. 119 years lang namin gagawin. Amen? Tuloy-tuloy ang project. Kahit si Pochi, si Brownie, si Brandon lang pumasok. Kaya mga nakagraduate na patay na. Ang buhay lang ng aso, 7 taon na. Katumbas ng 70 years na tao. 7 taon na aso, katumbas ng matandang tao, 70. Times 7 sila eh, times 7. Ang edad ng aso. So graduate na sila, marami tayo aso yung graduate. Amen? Ilang taon na po tayo nagtuturo. Mula 1996. Marami na tayo aso yung graduate alaga. Kahit walang pumasok, ang nandun na sa barko, si Noah, asawa niya at anak. Amen?
Sa pamagitan ng faith, gumawa si Noah ng bato. Wala kang faith pag tinigil mo yung project. Amen? Hindi ka kagaya ni Noah, hindi ka si Noah. Amen? Ang sabihin ng Noah, dab. Ang sabihin, yung Noah, puspos ng Espiritu Santo. Kaya na ginagawa yung 120 years na project, barko. Kasi puspos ng Espiritu Santo. Noah, puspos ka, tumapon. Naging barko, naging arka. Walang kapuspusan, hindi mo yan gagawin. Pag puspos ka ng Espiritu Santo, kahit gaano katagal, di ka mainip. Kahit gaano kahirap, di ka magreklamo. Amen? Wala namang budget eh. Wala namang napunta, wala namang natulong eh. Pagpuspos ka ng Espiritu Santo, para ka nagbabike, ang bike ang nadadala sa'yo doon, walang kahirap-hirap na karating ka doon. Ayan na, 120 years, buo na yung barko. Ready na umangat pag dumating yung bahay. Amen? Pag may Espiritu Santo ka, hindi sabihin na Noah, down. Ay, ibig sabihin na Noah, Holy Spirit, kapuspusan. Fullness, overflowing. Kaya nga na nag-overflow, yun yung baha. Amen? Baha na. Hinatulan na yung mga taong ginaniwala. Tapos na yung project. Nasa na yung mga napapasok. Nasa na yung mga ililigtas. Pag ang ililigtas, hindi magpapalikas, babahain na sila. Amen? Tandaan natin, laging may end of the world. Panahon ni Adan, bumagsak si Adan, end of the world. Unang-unang end of the world. Ang buong mundo, nawasak sa pamagitan ni Adan. Amen? Hindi na 1,000 years ang buhay ng tao. Ngayon, nasa 120 na lang. Dati 120 na lang. Dati-rati halos 1,000 taon ang buhay ng tao. Andun yung end of the world. Sumunod kay Noah, end of the world. Laging may end of the world. Panahon ni Jesus, may end of the world. At mayroong pinaka-final. And katapusan ng mundo sa lahat ng katapusan. Katapusan ng lahat ng katapusan. Amen? Kung sila napahinga sila, at ngayon merong pahinga ng lahat ng pahinga. Sabat ng lahat ng sabat. Na buong mundo, wala nang kalaban, wala nang diablo. Iahagi sa dagat-dagatang apoy. Yan na yung kapahingahan ng lahat ng kapahingahan. Sabat of all sabat. Amen? Sila napahinga sila eh. Natulan yung buong mundo eh. Patayin na yung lahat ng masama. Kung magkakaroon mo ng masama, lalaki pa yun. Lalaki pa sila, dadami pa sila. Namatay lahat ng masasama. Ngayon, ako yung gagamitin. Ang diablo, ihagis na sa lawa na apoy. Tapos na, wala nang kalaban. Pag apoy na ang ginamit, wala nang diablo. Tapos na siya. Wala na tayong, dadami pa sila, lalaki, wala nang ganun. Tapos na, wala na. Yun ay judgment day na. Wala na. Huling araw na ngayon. By faith, si Abraham ay inandog niya si Cain, si Isaac. Ayan. Ganoon naman, kagaya naman kay Abel. Pero life, as a living sacrifice, holy and acceptable unto God. This is as a reasonable service. Inandog si Isaac. Alam mo, mahirap ihandog, ibigay ng isang bagay na parang ito yung ibinigay. Parang sumasama yung buhay mo, parang siguro yung mamamatay. Inandog mo yung anak mo, parang ikaw yung namatay. Tanda-tanda ko. Sino mag-aalaga sa akin pagtanda ko? Ilalagay mo sa altar, yung mag-aalaga sa akin pagtanda. Ito yung anak ko sa katandaan. 19 na ako nung nagkaroon ako ng Isaac. Si Sarah, 86 years old nung nagka-Isaac. Parang nangyayari na, parang siya yung mamamatay.
Tapos, meron doon tupa na natrap yung kanyang sungay sa halaman, yung hinado. Tinawag ni Abraham yung lugar na yun na Jehovah Jireh. Ang Diyos, ang aking tagapagpala. The Lord is my provider. Amen? Pag binibigay mo lahat, ibibigay ng Diyos lahat ng kailangan mo. Amen? Paano bibigyan ng Diyos lahat ng pangailangan mo kung mamatay ka rin naman? Anak, bigay mo sa akin lahat sa iyo, tapos mamatay ka na. Ay, inisip mo nga, Lord, paano bibigyan lahat ng kailangan ko? Patay na nga ako. Doon napapasok na yun si Jesus na nagpapalitan sa iyo. Si Jesus na yung namatay. Amen? Yun. Kasi tayo, mga kapatid, hindi sapat na ibigay natin lahat. Si Jesus sapat na. Pag naipalit. Alam nyo, yung prodigal son, ang libugang anak, sabi, patayin yung pinatabang guba, tayo mag-celebrate. Parang walang kapatawaran pag walang yung mamatay. Pinatabang guya, pinatay. Sumisimbolo yun kay Jesus. Hindi sapat. May mamamatay na magbibigay ng lahat-lahat sa Kanya. Buong buhay niya ibibigay para lang yung mapatawad. May namatay si Jesus, si Kristo, para yung mga naligaw, maibalik sa pamilya ng Diyos. Amen? Yan. Pinatabang guya, o baka, o yung tupa, matagay ng nandog ni Abraham, sumisimbolo sa krus, sa paghandog ni Jesus. Amen? Ibibigay lahat ng kailangan natin. Amen? Nga ni Noah, hindi mo, gawa ka ng gawa, wala naman napunta. Di ba? Tuloy ang project mo. Di ba? Ang hirap nun. Madugo yung project, madugo, wala kang reklamo. Hindi ka nagre-reklamo, hindi ka tumitigil. Amen? Nakapokus ka pa rin sa Diyos sa project. Mahirap yun. Pero tuloy pa rin. Ang tawag doon, faith. Amen? Ang pangalan niya, Dag. Ang ibig sabihin, Dag ng Noah, Dag. Espiritu Santo. At ang bunga ng faith. Ang bunga ng love. Kaya ni Jacob, mahal niya, kaya lumipas yung 14 years na parang ilang araw lang, ilang minuto lang ng segundo ng dumaan. 14 years yan, ha? Dahil lang na mahal niya isang bagay. Mahirap sumunod, maniwala na hindi ka nagmamahal. Hindi mo mahal ang Diyos. Hindi mo mahal ang kapwa mo. Mahirap sumunod. Meron pag ministry. Amen? Pero pag mahal mo, yung mahal mo ang Diyos, mahal mo ang kapwa mo, hindi ka magre-reklamo. Magagawa mo, matatapos mo yung trabaho. Matatapos mo yung project. Amen? Hindi din yung kalating 6 months, tumigil ka, 1 year. Tuloy-tuloy. 120 years, tapos ang bago. Umulan, bumaha. Bumagyo. Umangat yung bagyo. Umangat yung barko. Bumagyo. Umangat yung bagyo. Umangat yung barko. Yung mga tao, pinalis na para. Yung mga hindi naniwala. Yung mga hindi pumasok. Amen? Iba-iba ang ginagawa ng Diyos. Hindi siya gumawa ng barko sa panahon ni Adan. Hindi siya gumawa ng barko sa panahon ni Abraham. Iba-iba. Bagay nyo na naman. Ito sa lambingan, iba. Iba talaga. Amen? Pasabihin nyo, sa lambingan naman, iba eh. Iba-iba talaga. Kaya Abraham, paghahandog ng anak sa bundok. Kaya kay Adan, kay Abel, pinag-usapan dito puno, pinag-usapan ng paghandog ng tupa. Kay Noah, Marco. Amen, iba-iba. Kay Elijah, balaban.
Iba-iba yan. Hindi mo pwede sabihin, pare-pareho yan. Iba-iba yan. May kanya-kanya tayong, kay David, tirador. Kay Moses, tungkod. Iba-iba yan. Hindi pwede sabihin, alam yan, iba talaga. Lahat naman, iba-iba eh. May kay Samson, buhok. Malakas siya. Kay Solomon, ulo, talino. Parang iba-iba. Kay David, pakipaglaban. Pamumuno. Amen? Iba-iba yan. Kaharian yan. Hari siya. Amen? Pumalya yung unang hari, siya yung pinakahari talaga. Huwag natin sabihin, iba naman yung sa lambinan. Iba talaga. Iba talaga. Amen? Kaya nga faith eh. Maniwala ka. Iba-iba man, faith naman yan. Iba-iba man, faith naman yan. Sabi sa Habakkuk 2, verse 4, ang matuwid mabubuhay sa pamagitan ng pananampalataya. Diba? Matuwid ka, kagaya ni Abel, inagandog ka ng sakripisyo, may dugo. Matuwid ka, kung kagaya ka ni Abraham, nagandog ng buhay. Dudugurin si Isaac. Offering ang Isaac. Ino-offer natin ating Isaac ang lahat ng bagay sa atin. Ino-offer natin si Noah, paggawa ng bako. Amen? Yun yung ating faith sa Panginoon. Nabubuhay tayo magid. Dahil naniniwala tayo sa Diyos. Iba-iba man yan. Handa tayo sa ating trabaho, sa mga krisis na nangyayari sa atin. Wala ng trabaho. Niniwala tayo sa Diyos na tutulungan tayo. Nakatayo pa rin tayo kahit may bagyo, at may problema. Hindi tayo nagdududa. Yan yung ating anchor, yung ating faith. Alam mo, ang barko, pag walang anchor, maniligaw yan sa dagat. O lulubog yan. Pero pag may anchor ka, hanggang dyan ka lang, di ka alis yan. Amen? Pag sinabi ng pinaniwala mo, ito yung pinaniwala mo, dyan ka lang. Sinuwa, gawa ka lang ng barko. Sabi, sige, magandog ng sakripisyo, yung may dugo. Magandog yun na ikinamatay niya. Amen? Si Abraham, nagandog siya ng kanyang Isaac, ng kanyang anak. Naka-angkla siya, meron siyang angkor. Hanggang dyan ka lang, di kahaalis yan. Hanggang siya pinagpala ng Diyos, tinawag niya lugar na yan na Jehovah Jireh. The Lord is my provider.